champion po ng The Great Australian Bake Off, Arvin Garcia. Arvin, congratulations. Welcome sa Afternoon Delight. Hi, Lord. Hi, Denise. Thank you so much for having me today. So happy to be here. Ikaw ba'y nasa kusina mo na punong-puno ng mga smeg na appliances sa mamahalin? Di ko naman sinasadya, pero ito yung mga prizes, some of the prizes I got from the competition. Wow. Yes. Alam mo yung smeg, yung simpleng toaster dyan, 11,000 pesos. Gusto ko nga yung kettle lang eh. Mahal pa rin yun. Okay, Arvin, congratulations. Bagong lahat, yung sa final sa niluto mong rainforest cake. Okay, may Pinoy elemento ba yun? Pero sa tingin mo, paano yun nag-stand out? Paano siya nag-fare against yung dalawa mong kalaban pa sa finals? About dun sa rainforest cake, syempre yung experience ko growing up in a tropical country sa atin, kasi yung theme nung episode na yon is botanical. Wow. So yung essence ng ulan, ng mga puno sa forest sa Pilipinas, isa sa mga inspiration ko. And I guess nag-stand out siya kasi nilagyan ko siya ng actual na waterfall, yung mismong cake, na I think hindi pa nagawa before. So medyo na-impress yung mga judges dun sa part na yun, I think. Arvin, can you tell us, ano ba yung mga Pinoy delicacies na hinanda mo at ano pa yung mga naisip mo? Kasi, correct me if I'm wrong, no? Pero ang alam ko kasi, kaya ka nag-start mag-bake kasi naisip mo lang din, na-miss ko yung pandesal. That's true, Denise. Doon actually nag-start yung interest ko sa baking. Nung nag-attempt ako na mag-bake ng pandesal dito sa Melbourne kasi nung lumipat ako 10 years ago, parang na-miss ko siya, pati yung mga ibang other desserts. Pero mind you, yung first pandesal ko hindi siya perfect. Sobrang hindi siya yung kinalakahan kong pandesal. But then, it made me really curious and driven to just try until I got yung texture na gusto ko dun sa bread. So I think yun yung nagustuhan ko sa baking, and eventually mas naging serious ako recently into baking. Hanggang eto na nga, Bake Off happened. Yung paano mo naisip din yung bibingka scones? Normally, pag pinatikim mo sa Pinoy yung scones, hindi niya ma-appreciate yun. Kasi medyo matigas, no? Tapos, yung lalagyan mo pa ng cream, anong classic? Clotted cream, my God. Clotted cream yung scones. Pero yung bibingka, ibang-ibang yung texture nun. At balita namin, mga nakakatikim daw ng bibingka dyan. Pati yung mga judges daw, yung natikman na yung may ubit. Yung ubit cheesecake daw, nabaliw daw sila. Totoo yun, Lord. Kasi, nung napasali ako sa Bake Off, naisip ko kung paano ko may-use yung platform na mas magkakaroon ng value and meaning experience. So, as much as possible, I try to get, it's either yung Filipino culture into it o kaya flavors. Dito sa challenge na ito in particular, sabi nila we have to make scones. Hindi pa ako nag-bake ng scones at that time. And hindi ko rin siya masyadong hindi siya common sa atin, sabi mo nga. So naisip ko paano ko ma-incorporate yung something na favorite ko sa atin, which is bibingka, dun sa scones para ma-introduce sa kanila yung flavor na yon, kahit na combination siya ng isang western bread or dessert, tapos i-combine yung unique flavor natin. So ginamit ko yung elements ng bibingka, and then instead of cream, gumawa ko ng parang coconut flavored na cream that goes well doon sa flavor ng bibingka. And then ginawan ko din siya ng curd to balance the flavor. Tapos yun, nung natikman nila yung reaction talaga, nakakagulat. Kasi parang it's something different and delicious na nagustuhan talaga ng mga judges. Kesa naman sa Tim Tam cake nila, di ba? Arvin, hindi ka ba kinabahan? Kasi you've never, sabi mo nga, no, hindi mo pa na-experience gumawa ng scones, tapos yung bibingka, familiar ka. But for you to do it there, high risk, high reward nga naman, sabi nila. Oo, saan kaya siya bumibili ng galapong? Pero ganyan ka ba talaga as a baker? Nakakakaba talaga siya, Denise, kasi hindi ko alam kung mag-work out yung recipe in the first place.
siguro nakailang trial din ako ng, alam mo yon yung malagkit na rice flour or plain flour. Nag-experiment ako ng kung ano-ano pwede kong gamitin to achieve yung flavor na gusto ko. Tapos, hiningan ko sila ng banana leaves kasi di ba yung bibingka sa atin, doon siya niluluto. So, yun yung ginawa kong liner ng mga tins, ng mga trays, nung nilagay sa oven. Para yung aroma nandun pa din. Tapos yung nostalgia nung amoy kapag nabibake yung bibingka, nandun pa din, ma-experience mo pa din. So, siguro yung mga factors yung nag-contribute dun sa success nung dish na yun. Correct. At bilang Kapampangan, para magandang idea next time, di ba? Arvin, sisig pie. Kung may shepherd's pie, pwedeng sisig pero yung loob niya, shepherd's pie, di ba? Yung laman nun, may parang karne sa loob, di ba? Bakit hindi lagyan ng sisig yung loob nun? Yeah, magandang idea yan, Lord, no? Sana nagawa ko yun nung bake-off, pero yeah, mag-experiment tayo dyan. Huwag mo lang sabihin na, it's made from pig's ears. Pero Arvin, meron ka pa bang mga particular dishes na gusto sanang i-highlight pa? Also, gusto mo ba more on Kapampangan din since you're Kapampangan? Isa yun. I think madami kaming mga savory dishes na gusto kong incorporate sa mga baked goods, especially from Pampanga. Tapos, isa dyan yung leche flan. Hindi ko nagamit yung leche flan nung bake-off. I think magugustuhan din nila yun. Oo. Yung mga putot kutsinta, ang dami pang mga possibilities. So sana meron pang mga Pinoy na magkaroon ng opportunity sa mga ganitong stage or shows para ma-showcase palalo yung mga natin, yung mga desserts natin sa Pilipinas. May umaawit na ba sa'yo na pumasok in partnership, bake shop sa Australia dyan? O may humihirit? May nag-iimbita na ba sa'yo dito sa Pilipinas? Yan. Wala pa akong naririnig from the Philippines, pero open ako sa idea kung meron man kasi I think for me, isa sa magiging really meaningful sa akin yung matikman din ng mga kababayan natin yung mga bakes na ginawa ko sa show. Tapos ma-appreciate din nila yung mga na-appreciate ng mga tao dito sa Australia sa Bake Off. Dito naman sa Australia, mayroong mga events coming up, partnership with some cafes and bakeries na isa-showcase yung mga ilan sa mga bakes ko sa show. So, abangan yan ng mga kababayan natin na nasa Melbourne. Arvin, na-curious lang ako bigla, no? Anong reaction ng family mo? I'm sure as being from Pampanga, you guys are very proud of your cooking, your dishes. Nung nanalo ko ba, parang nasabi nila, dapat lang. May pressure talaga, no, Denise, kapag from Pampanga kasi may reputation talaga na mahilig magluto, masarap yung pagkain. So dinadala ko yun during the show na ano kayang masasabi ng mga Kapampangan or ng family about this. But overall, very heartwarming yung support ng family, not just yung family and relatives. It was really a great opportunity to connect sa madaming tao. Like sa bayan namin sa Santa Ana, mga family ko sa Concepcion, sa Tarlac, yung mga previous teachers ko, classmates. It was really heartwarming kasi they've been following quietly on my journey. And then magugulat na lang ako, mag-message sila, we watch you, tapos congratulations, we're proud of you. So those moments made yung stress really worth it sa show na to. Yeah. Okay. Gusto ko sana itanong sa iyo, Arvin, na kung ikaw ba, nagets mo na yung punto ng Vegemite. Pero ayon sa prompter, ito, advice mo for aspiring bakers. Sa report kahapon, sinabi mo na kung gusto nyo magsimula na ngayon, wag na maghintay ng kung ano-ano, kung kailan pa. Ano pang pwede mong maidagdag dyan sa payo na yan? Yeah, Lord, sa akin yung baking, hindi siya perfect straight away. Kasi like for example, kung meron kang gustong mag-bake, kung gustong matutong mag-bake ng cake, pag nag-bake ka tapos let's say hindi nag-rise yung cake mo or nag-collapse or hindi mo nagustuhan, pag tumigil ka na at sumuko ka na doon, hindi ka na makaka-move forward.
So, ang payo ko, huwag matakot na magkamali or mag-fail sa mga bakes. But ang importante is improve lang ng improve hanggang makarating ka dun sa level na gusto mo. That's exactly what happened to me. Kasi when I started, kung ni-stop ko na doon, nung parang bato yung pandesal na na-bake ko, siguro hindi ako nagpatuloy to explore other bakes or yung other skills na meron ako ngayon. Yan. I was gonna say, Arvin, ako kasi sumuko eh. Madali bumili ito eh. Sumubok ako ng banana cake. Ayun, mukha lang siyang mainit na saging. But anyway, Arvin, thank you. Go ahead. Pwede pa yun, Denise. Lalagyan mo lang ng cream. Sige. Push lang. Laban. Susubukan ko ulit. At sana madaming na-inspire sa iyong story. Again, thank you very much. That was Arvin Garcia, the winner of the Great Australian Bake Off. The Great Australian Bake Off and more great shows can be seen on BBC Lifestyle Channel 202, available on Signal Ultimate Entertainment Pack for only 300 pesos. Again, maraming salamat kay Arvin Garcia.